Hindi kailanman inakala ni Jennifer Aquino na ang pagpapahiya sa isang babaeng nagde-deliver ng pizza sa harap ng kanyang mga Arabong mamumuhunan ang magiging katapusan ng kanyang karera. Ngunit nagbago ang lahat sa mismong sandaling sinagot ni Maya ang kanyang telepono sa perpektong wikang Arabe. Bigla ang babaeng nakapulang uniforme na may mantsa na muntik ng itaboy palabas ay naging susi sa isang 50 milyong euro na kasunduan. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat ng nasa silid. Isang karaniwang araw lamang iyon sa Milan nang dumating ang 20 anyos na si Maya Lopez sa labas ng isang modernong gusaling salamin sa Piazza Gai Aulenti. Nakatali ang kanyang mahabang kayumangging buhok sa isang simpleng buntot at suot niya ang pulang uniforme ng isang lokal na pizzeria. May burdang bandila ng Italia sa kanyang dibdib. Mabigat ang thermal bag na puno ng pizza sa kanyang balikat habang tinitingnan niya ang kanyang telepono para sa address. 12 palapag, malamang opisina ng administrasyon, bulong niya habang pumapasok sa makinang na lobby ng gusali. Umingit ang kanyang lumang sneakers sa makintab na marmol na sahig. 20 minuto na siyang late dahil sa trapiko at 3 beses nang tumawag ang kanyang boss, galit na galit. Hindi kayang mawalan ng trabaho ni Maya, lalo na't patuloy na dumarami ang bayarin sa ospital. Delivery po para sa Tech Vision Group, sabi niya sa batang gwardiya sa mesa, na halos hindi man lang siya tiningnan bago sumagot. 18 palapag, malamig nitong sabi, nakatutok pa rin sa screen. Sigurado po ba kayo? Sabi ng app ko, 12. 18, ulit niya. Main conference room, may malaking meeting. Nakunot ang noo ni Maya pero hindi na nakipagtalo. Pagod na siya. Pumasok siya sa elevator at nakita ang sarili sa makintab na metal na dingding. May mga mantsa ng sarsa ang kanyang uniforme mula sa shift kanina. Hinigpitan niya ang pagkakatali ng buhok, sinusubukang magmukhang mas maayos. Pagbukas ng pinto sa 18 palapag, napahinto siya. Ibang-iba ang itsura ng palapag na ito, malilinis na puting dingding, mga designer na obra at malambot na ilaw na ramdam mong mamahalin. Walang mga mesa, walang ingay, tanging tahimik na mga pasilyo at salaming pinto na may eleganteng gintong mga pangalan. Sinundan niya ang mga karatula at narating ang isang silid na may malapad na salaming pinto. Sa likod ng malabong salamin, may nakita siyang mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Marahan siyang kumatok, walang sumagot. Muli siyang kumatok, mas malakas na ngayon. Pasok, tawag ng boses ng isang babae mula sa loob. Binuksan ni Maya ang pinto, biglang tumahimik ang buong silid. Para siyang pumasok sa isang larawang pang-architecture magazine, isang napakalaking mesa na yari sa madilim na kahoy ang nasa gitna. Puno ng digital screens ang mga dingding at ang malalaking bintana ay tanawang skyline ng Milan. Kitang-kita ang Bosco Verticale. Ngunit halos hindi iyon napansin ni Maya. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, mahigit 12 lalaking nakasuot ng Amerikana ang lumingon. Ang ilan ay nakamodernong business attire, ang iba'y nakaputing tobe, at wala ni isa sa kanila ang mukhang natuwa. Sa dulo ng silid ay nakatayo ang isang blonde na babaeng nasa 40 taon, nakaperpektong tahi na navy blue na suit. Mukha siyang makapangyarihan. Ang babaeng iyon na malalaman ni Maya kalaunan ay si Jennifer Aquino, CEO ng Tech Vision Group. At sa sandaling iyon halatang nagulat at inis siya. Sino ka? Malamig nitong tanong. Ako po, nagde-deliver ng pizza, nerbiyos na sagot ni Maya. Sinabi po nilang pumunta ako sa 18 palapag. Tumawa si Jennifer ng matalim, hindi yun pala kaibigang tawa. Ito ang executive boardroom, sabi niya. Nasa 12 palapag ang cafeteria. Namula ang pisngi ni Maya. Pasensya na po, mukhang may pagkakamali.
aalis na po ako. Ngunit lumapit si Jennifer, tumutunog ang kanyang takong sa bawat hakbang. Alam mo ba kung ano ang iniistorbo mo? Pasensya na po talaga, sabi ni Maya nakayuko. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya, dramatikong hinarap ni Jennifer ang grupo. Mga Ginoo, ito ang itsura ng profesionalismo sa Italia. Isang babaeng hindi man lang mahanap ang tamang palapag. May ilang Italianong lalaki ang napatawa ng alanganin. Tahimik lang ang mga Arabong bisita, hindi mabasa ang kanilang mga mukha. Hinigpitan ni Maya ang hawak sa delivery bag. Gusto na niyang maglaho pero pinanatili niya ang kanyang dignidad. Humihingi po ako ng paumanhin, sabi niya. Nanginginig ang boses. Aalis na po ako. Patalikod na sana siya nang biglang tumunog ng malakas ang kanyang telepono mula sa bulsa. Parang sirenang bumasag sa katahimikan. Hindi ito tumitigil, nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ito. Napakawalang galang, sigaw ni Jennifer. Una, bigla kang pumasok sa 50 milyong euro na meeting, ngayon naman sasagot ka ng tawag. Pasensya na po ako, tiningnan ni Maya ang screen. San Rafael Hospital. Parang lumubog ang sikmura niya. Kailangan ko pong sagutin. Importante po. Importante? Sarkastikong sabi ni Jennifer habang humaharap muli sa mesa. Mga Ginoo, patawarin ninyo ang eksenang ito. Ganito ang nangyayari kapag nakakalimot ang mga tao sa kanilang lugar. Nagbiro ang isang matandang lalaki na may uban at pulang kurbata. Baka kailangan na natin ng karatula sa entrance. Bawal ang mga delivery girl. Tumawa ang dalawa pang Italian executives. Nangilid ang luha sa mata ni Maya pero hindi niya ito pinatak. Hindi niya sila bibigyan ng kasiyahan. Nanatiling tahimik ang mga Arabong lalaki. Isa sa kanila, isang marangal na lalaking nasa 50 taon, may maayos na balbas at malinis na tobe, ang matamang nakatingin kay Maya. Yumuko ang mas batang kasama niya at may ibinulong sa wikang Arabe. Tumango ang matanda, nag-iisip, lalo pang lumapit si Jennifer kay Maya. Dito ginagawa ang mga kasunduang milyon ang halaga, malamig niyang sabi. Habang ikaw ay tumatakbo para sa tip, kami ang humuhubog sa hinaharap. Parang sampal ang bawat salita. Gustong-gusto ng isigaw ni Maya na may 2 siyang degree, na 4 ang wikang kaya niyang salitain, na 8 taon siyang nanirahan sa UAE, na ang trabahong ito ang nagbabayad sa gamutan ng kanyang ina. Pero nanahimik siya dahil ang mga tulad ni Jennifer ay hindi nakikinig. Ang nakikita lang nila ay ang uniforme, hindi ang taong may suot nito. Sa wakas, nagsalita ang lalaking nakaputing thobe sa malinaw na wikang Italyano. Jennifer, marahil ay ipagpatuloy na natin ang presentasyon. Tama ka, Mr. Karim, mabilis na sagot ni Jennifer. Bumalik sa tono ng isang CEO. Pasensya na sa abala. Hinarap niya si Maya sa huling pagkakataon. Nariyan ang pinto at sa susunod, tiyakin mong tama ang address. Tumango si Maya at umalis, dama ang bawat titig sa kanyang likuran. Mas mabigat na ngayon ang kanyang delivery bag. Parang hindi na lang pizza ang laman nito. Bit-bit din nito ang kanyang dignidad. Nasugatan ngunit buo pa rin. Habang nakapulupot na ang mga daliri ni Maya sa hawakan ng pinto, tumunog muli ang kanyang telepono. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Jennifer. Galit na galit. Muling tumingin si Maya sa screen. Ospital na naman, bumilis ang tibok ng puso niya. 2 tawag sunod-sunod, ibig sabihin may seryosong nangyari. Ang kanyang ina, sigurado iyon. Hindi na nag-isip pa si Maya, sinagot niya agad at idinikit ang telepono sa tainga. Hello, sabi niya. Pero sa mismong sandaling narinig niya ang boses sa kabilang linya, natural na nagbago ang wika niya. Ma, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Tanong niya sa wikang Arabe. Ibang-iba na ang tono niya ngayon. Hindi na siya ang mahiyain at napahiyang delivery girl kanina. Matatag ang boses niya, kumpiyansa, kalmado, kontrolado. Dumaloy ang Arabic ng napakadali, malinaw at eksakto. Parang unang wika niya.
La anagaya al-an, mabilis niyang sabi. Kulilil doktor inni wasilabad nisf saa, dagdag niya habang naglalakad na palabas sa hallway. Sa loob ng conference room, bumalik ang katahimikan, pero ngayon mabigat ang pakiramdam. Biglang tumayo si Mr. Karim, nanlaki ang mata sa hindi makapaniwala. Tumingin ang kasama niya, saka dahan-dahang lumingon patungo sa pintong dinaanan ni Maya. Ang babaeng iyon, mahinang sabi ni Karim sa Arabic, hindi siya nagsasalita ng formal Arabic. Dialect natin yan, Gulf Arabic. Si Jennifer, na walang naiintindihang kahit isang salita, ay tumingin sa paligid, litong-lito. May problema ba mga Ginoo? Matalim niyang tanong. Pero hindi sumagot si Karim. Papunta na siya sa pinto, kasunod ang kanyang kasama. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ang mga Italian executives. Nakaramdam si Jennifer ng malamig na kilabot sa gulugod. May nagbago pero hindi niya alam kung ano o bakit. Sa hallway, tuloy pa rin si Maya sa pakikipag-usap sa telepono. Sa wakas, tumulo na ang luha niya. Hindi niya napansin na muling bumukas ang pinto ng conference room. Hindi niya nakita si Mr. Karim na nakatayo roon, nakikinig ng mabuti. Naglakad pa si Maya sa koridor. Naghahanap ng kaunting pribasiya sa makinis at halos walang laman na hallway. Puno ng emosyon ang Arabic niya, pag-aalala, lambing, takot. Ma, please, subukan mong maging kalmado, mahina niyang sabi. Pinupunasan ang mukha gamit ang manggas. Kinausap ko ang doktor kahapon. Sabi niya darating bukas ang resulta ng tests. Please, huwag kang masyadong mag-alala. Sa likod niya huminto si Mr. Karim, ilang hakbang ang layo. Sumandal sa dingding. Ayaw niyang mangabala, pero hindi niya rin kayang balewalain ang naririnig niya. Lumapit si Omar at bumulong sa Arabic. Karim, parang lumaki siya sa Abu Dhabi. Perpekto ang accent niya. Dahan-dahang tumango si Karim, hindi inaalis ang tingin kay Maya. Ilang minuto lang ang nakalipas, pinagtawanan siya at tinaboy. Ngayon, nagsasalita siya na parang mas bihasa pa kaysa sa maraming profesional na interpreter. Nagpatuloy si Maya sa telepono. Alam kong natatakot ka, Ma. Ako rin, amin niya. Pero nagtatrabaho ako at babayaran natin ang lahat ng gastos. Pangako. Bahagyang nanginig ang boses niya. Kailangan ko ng ibaba. 2 pa ang deliveries ko. Tatawag ako ulit pagkatapos ng 1 oras, okay? Mahal kita. Tinapos niya ang tawag at nanatiling nakatayo, sandali, nakatalikod sa hallway. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang luha at inayos ang uniforme, pilit binabalik ang sarili sa kontrol. Excuse me, miss. Biglang lumingon si Maya. Nakatayo si Mr. Karim malapit sa kanya, kalmado at magalang ang mukha. Ako po. Pasensya na, mabilis na sabi ni Maya sa Italian. Hindi ko po sinasadya na makagulo ulit. Aalis na po ako. Hindi mo kailangang mag-sorry, mahinahong sagot ni Karim. Pero pwede ba kitang tanungin, saan mo natutunan ang Arabic? Nagatubili si Maya. Totoo ang tono ng lalaki, hindi mapanukso. Nakatira po ako sa United Arab Emirates, maingat niyang sagot. Sa loob ng 8 taon. 8 taon, ulit ni Karim at bahagyang ngumiti. At Gulf dialect ang gamit mo, hindi yung standard Arabic na tinuturo sa klase. Engineer po ang trabaho ng tatay ko sa Dubai, paliwanag ni Maya. Doon po ako nag-aral, international school, pero karamihan sa mga kaibigan ko Emirati. Lumapit si Omar halatang interesado. Sa school lang? Tanong niya. Hindi, sagot ni Maya umiling. May 2 degree din po ako, isa sa International Economics mula sa University of Dubai at isa pa sa Middle Eastern Languages and Cultures mula sa American University of Sharjah. Ang katahimikang sumunod ay malalim at may bigat. Nagpalitan ng tingin sina Karim at Omar, isang tinging hindi maintindihan ni Maya. At ngayon nagde-deliver ka ng pizza, sabi ni Karim, hindi mapanlait kundi parang nag-iisip. Tumingin si Maya sa unipormeng may mancha.
Bumalik po ako sa Italia nung nakaraang taon, mahina niyang sabi. Nagkasakit ang nanay ko. Kailangan kong malapit sa kanya. Ang trabaho sa field ko, matagal bago makuha. At kailangan ko ng pera agad. Naiintindihan ko, sagot ni Karim. At ngayon ramdam ang tunay na empatya sa boses niya. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Sumugod si Jennifer sa hallway, halatang tensyonado. Mr. Karim, Mr. Omar, kailangan nating ipagpatuloy. Marami pa tayong dapat tapusin. Hindi gumalaw si Karim. Jennifer, kalmado niyang sabi, ang batang babaeng ito ay nagsasalita ng fluent na Gulf Arabic. So, mabilis na balik ni Jennifer. Hindi nito binabago ang katotohanan na magkano ang bayad ninyo sa translator, putol ni Karim. Napakurap si Jennifer. Si Roberto, 3,000 euro bawat session, sagot niya. At oo, Standard Arabic ang gamit niya. Professional siya. Standard Arabic, dahan-dahang ulit ni Karim, na walang gumagamit sa totoong business discussions sa Emirates. Ang paggamit niyan sa meeting ay parang pakikipag-usap sa mga Italyano gamit ang Latin. Bumuka ang bibig ni Jennifer pero walang lumabas na salita. May problema tayo, Jennifer, mariing pagpapatuloy ni Karim. 30 araw na itong negotiation. 3 linggo at wala pa ring napipirmahan. Alam mo ba kung bakit? Lunok ng lunok si Jennifer. May ilang puntos pa kasing hindi na pagkasunduan. Hindi iyon ang totoong problema, sagot ni Karim. Ang problema hindi talaga natin naiintindihan ang isa't isa, hindi lang sa wika, kundi sa kultura. Ang translator mo ay naglilipat ng mga salita pero hindi niya naililipat ang kahulugan. Humarap siya kay Maya. Miss, mabait niyang sabi, handa ka bang maglaan ng 30 minuto para sa amin? Ako? Gulat na tanong ni Maya, pero may deliveries pa po ako. Babawiin namin, agad sabi ni Omar. Doble sa kikitain mo. Napatingin si Maya kay Jennifer na matigas ang mukha at halos pigil ang galit. Mga Ginoo, malamig na sabi ni Jennifer, hindi ko talaga nakikita ang pangangailangang isama ang batang babaeng ito. Babalik na si Roberto mula sa break niya anumang minuto at siya ang tutulong sa amin. Kalmadong sabi ni Karim, humarap kay Maya at tuluyang binaliwala ang pagtutol ni Jennifer. O aalis kami, sa deal ngayon din, nasa iyo ang desisyon. Tumingin si Maya kay Karim, pagkatapos kay Jennifer, saka muli kay Karim. Biglang parang lumiit ang hallway, parang sumisikip sa paligid niya. 30 minuto lang, yun lang ang hinihingi nila, pero sa ekspresyon ni Jennifer, alam ni Maya na ang 30 minutong iyon ay maaaring magbago ng lahat. Ako, hindi ako certified translator, nag-aalangan niyang sabi. Hindi namin kailangan ng translator, sagot ni Omar. Meron na kami. Ang kulang sa amin ay isang taong tunay na nakakaintindi kung ano ang ibig naming sabihin. Lumapit si Jennifer, kasing talim pa rin ng dati ang kanyang navy blue suit na perpektong tahi. Mga Ginoo, naiintindihan ko ang interes ninyo pero may trabaho ang batang babaeng ito at mayroon na kaming bihasang profesional na binayaran si Roberto ng 3,000 euro para sabihin ang gusto mong marinig namin. Putol ni Karim, pantay pa rin ang boses. Hindi para sabihin ang kailangan naming marinig. Muling nag-vibrate ang telepono ni Maya sa bulsa niya. Malamang ang boss niya iyon. Galit na galit. Dahil 20 minuto na siyang late, kung mawalan siya ng trabaho, paano niya babayaran ang gamutan ng kanyang ina? Magkano ang kinikita mo sa pagde-deliver ng pizza? Biglang tanong ni Karim na mula si Maya. Iyon po, medyo personal. 500, 600 kada buwan? Mahinahon niyang tanong. Mga 500, mahina niyang amin. Bibigyan ka namin ng 1,000 euro para sa 30 minuto, sabi ni Omar nang walang pag-aalinlangan. Napasinghap si Maya. 1,000 euro, 2 buwang trabaho, 2 buwang gamot. Parang hindi totoo. Kalokohan ito, sigaw ni Jennifer. Nag-aalok kayo ng 1,000 euro sa isang delivery girl para
para iligtas ang isang 50 milyong euro deal. Maayos na putol ni Karim. Mukhang matalinong investment sa akin. Malakas ang kabog ng dibdib ni Maya. Napatingin siya sa orasan sa dingding. 3:00. Kapag tinanggap niya ito, siguradong matatanggal siya sa trabaho. Pero ang 1,000 euro ay sapat para sa susunod na appointment ng kanyang ina sa espesyalista. Sige, sabi niya sa wakas. 30 minuto. Humigpit ang panga ni Jennifer pero agad niyang kinontrol ang sarili. Sige, matalim niyang sabi, bumalik tayo sa loob. Bumalik sila sa meeting room. Tinitigan si Maya ng mga Italian executives, halong hindi makapaniwala at inis ang mukha. Paano uupo sa negotiation table nila ang isang taong nakakulubot at may mansang uniforme? Mga Ginoo, sabi ni Karim sa Italian, ang batang babaeng ito ang tutulong sa atin na linawin ang ilang bagay. Nagsasalita siya ng wika namin. Umupo si Maya sa upuang inilapit ni Omar para sa kanya at maingat na inilapag ang delivery bag sa sahig. Napakalaki ng silid at pakiramdam niya ay sobrang wala siya sa lugar. Bumalik si Jennifer sa pwesto niya sa harap, muling ibinabalik ang karaniwang kontrol niya. Gaya ng sinasabi ko kanina, pagpapatuloy niya, kasama sa alok namin ang pamumuhunan ng 50 milyong euro kapalit ng 40% ng Technology Division. Tinaas ni Karim ang kamay. Naiintindihan namin ang mga numero, sabi niya, pero gusto ko munang tanungin ang batang babae. Humarap siya kay Maya at huminto sandali. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Maya Lopez! Maya, ulit ni Karim, may mabait na ngiti. Pagkatapos ay lumipat siya sa Arabic. Maya, kapag may nagsabi rito ng strategic partnership, ano ang karaniwang ibig sabihin niyan sa Italian business world? Agad na nakuha ni Maya ang punto niya. Sumagot siya sa Arabic, saka isinalin para sa mga Italyano. Sa Italia, ang strategic partnership ay madalas nangangahulugang ang isang panig ang may kontrol sa mga desisyon habang ang isa naman ang nagbibigay ng pera. Pero sa kultura ng Gulf, ang partnership ay nangangahulugan ng magkatuwang na pamumuno, mutual na tiwala at pangmatagalang commitment na mas malalim pa kaysa sa mga numero. Nabagsakan ng katahimikan ang silid. Tinitigan siya ng mga Italian executives, halatang humanga. Nawalan ng kulay ang mukha ni Jennifer, sumandal si Karim sa upuan, halatang nasiyahan. Tama, sabi niya, nakikita mo Jennifer, yan ang hindi kailanman sinabi sa amin ni Roberto. Bubuka sana ang bibig ni Jennifer, pero tinaas ni Karim ang kamay. Maya, sabi niya, ituloy mo. Ano talaga ang tingin mo sa proposal? Sa sandaling iyon, naintindihan ni Maya, hindi lang ito tungkol sa 30 minuto, maaari nitong baguhin ang buhay niya. Tumingin siya sa screen kung saan nakalabas ang proposal, mga chart, numero, projections. Mabilis ang tibok ng puso niya pero malinaw ang isip niya. Matagal na niyang pinag-aaralan ang ganitong mga kaso. Maaari po ba, tanong niya, itinuturo ang bunton ng mga dokumento sa mesa. Inabot ni Omar ang isang kopya. Nagbasa si Maya, mabilis ang pag-scan ng mga mata sa pahina. Alam na alam niya kung ano ang hahanapin. Ang pangunahing problema, simula niya, unang nagsalita sa Italian, pagkatapos ay inulit sa Arabic para sa mga investors, ay ang proposal na ito ay isinulat na nakabase lang sa Italian business model. Hindi nito isinasaalang-alang ang expectations ng Gulf market o ang mga cultural values. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng isa sa mga Arab investors, mas batang lalaki na may designer glasses. Huminga ng malalim si Maya. Halimbawa, pinag-uusapan nito ang resource efficiency. Sa Italia, madalas ibig sabihin niyan ay cost cutting, pati pagbabawas ng staff. Pero sa kultura ninyo, ang efficiency ay kasama rin ang pag-invest sa tao, pagsuporta sa employees, hindi ang basta pagtatapon sa kanila. Tumango si Karim, interesado, magpatuloy.
May usapin din tungkol sa timing, sabi ni Maya, binabaligtad ang pahina. Inaasahan ng planong ito ang financial returns sa loob ng 6 na buwan. Pero sa Gulf region, parang masyadong minamadali iyon. Nagbibigay ito ng impresyon ng instability, kahit desperasyon. Sa wakas, binasag ni Jennifer ang katahimikan. Ibig mong sabihin mali ang proposal namin? Hindi mali, kalmadong sagot ni Maya. Hindi lang ito akma para sa ganitong klase ng investor. Parang naghahain ka ng pasta na may ragu sa taong umaasang tradisyonal na Emirati meal. Hindi masama, pero hindi iyon ang inaasahan niya. Ngumiti ang ilan sa mga Arabong lalaki, isinalin ni Karim ang metapora para sa mga hindi gaanong nakakaintindi ng Italyan. Kumalat ang mahinang bulungan ng pagsang-ayon sa buong silid. Sa likod, si Roberto, ang opisyal na translator, ay nakabalik na at nanonood mula sa pintuan, namumula ang mukha. At ano ang iminumungkahi mong gawin namin sa halip? Tanong ni Omar, tunay na curious. Nagatubili si Maya, hindi ito ang role niya, hindi siya hired para dito. Siya lang ang babaeng may pizza bag. Maya, mahinahong sabi ni Karim, nakikinig kami. Dapat ninyong i-reframe ang deal bilang 5 taong partnership minimum, sabi niya, unti-unting lumalakas ang kumpiyansa. Hindi 6 na buwan. Magdagdag kayo ng training programs, social initiatives at community engagement. Ipalawak ninyo ang financial gains sa mas mahabang panahon. Ipapakita nitong pangmatagalan ang intensyon ninyo. Natahimik ang silid, tiningnan siya ng panig ng mga Italyano na parang ibang wika ang sinasalita niya. Mahigpit na hinawakan ni Jennifer ang ballpen hanggang pumuti ang mga daliri niya. At alam mo ba kung ano ang sinasabi niyan sa amin? Tanong ni Karim. Na hindi lang kayo nakatuon sa tubo, sagot ni Maya. May malasakit kayo sa tao. Nagbubuo kayo ng hinaharap, hindi lang humahabol sa mabilisang kita. Sa kultura ng Gulf, ang pag-invest sa negosyo ay mas parang pagpasok sa kasal, hindi lang pakikipag-date ng panandalian. Napatawa si Karim ng mainit. Isinalin niya ang linya para sa iba at ilang Arab investors ang natawa at tumango. Nakikita mo, Jennifer, sabi ni Karim humarap sa kanya, mas naintindihan ng batang babaeng ito sa loob ng kalahating oras kaysa sa naibigay ni Roberto sa 3 buong linggo. Humigpit ang panga ni Jennifer. Mr. Karim, malamig niyang sabi, pinahahalagahan namin ang input ni Miss Lopez, pero marahil ngayon ay dapat na tayong bumalik sa mas seryosong usapan sa pagitan ng... Ito ang seryosong usapan, putol ni Karim, biglang tumigas ang boses. At kung talagang gusto ninyo ang investment namin, panahon na para magsimula kang makinig. Dahan-dahang tumayo si Karim at nagsimulang maglakad sa paligid ng meeting table. Sinundan siya ng tingin ng lahat ng nasa silid. 3 beses kaming lumipad mula Abu Dhabi papuntang Milan nitong mga nakaraang linggo, kalmado niyang sabi. 3 beses. At sa bawat pagkakataon ipinakita sa amin ang kahanga-hangang mga numero, makikinis na presentasyon at malalaking pangako. Pero ni minsan, kahit 1 beses, walang nagtanong kung ano talaga ang kailangan namin. Huminto siya sa likod ng upuan ni Maya at marahang inilagay ang 1 kamay sa sandalan nito. Sa loob lamang ng 10 minuto, naparamdam ng batang babaeng ito na pinakikinggan kami, higit pa kaysa sa nagawa ninyo sa loob ng 3 buong linggo. Itinuon niya ang tingin kay Jennifer, matatag at seryoso ang mga mata. Kaya ito ang iminumungkahi ko, magsimula tayo muli, mula sa simula, magkasama. At mananatili si Maya. Ano? Sabi ni Jennifer, tumataas ang boses sa hindi makapaniwala. Mr. Karim, sa lahat ng respeto, hindi man lang empleyado rito ang batang ito. Imposible siyang, kukunin namin siya. Simple at walang emosyon na sagot ni Omar na parang nag-o-order lang ng kape. Halos mahulog si Maya sa kinauupuan niya. Ano? Sandali, hindi ko pwede. May trabaho ako, may mga responsibilidad ako. Ang pagde-deliver ng pizza?
Tanong ni Karim, hindi mapanukso, kundi may malasakit. Maya, may 2 university degree ka at nagsasalita ka ng 4 na wika at nagde-deliver ka ng pizza, may hindi nagtutugma. Tumingin si Maya sa ibaba, hindi komportable, tama siya. Pero hindi palaging ginagantimpalaan ng buhay ang mga kwalifikasyon. Minsan, ginagawa mo lang ang kailangan para mabuhay. Magkano ang kailangan mo bawat buwan para sa gamutan ng iyong ina? Mahinang tanong ni Karim na mula ang pisngi ni Maya. Mas gusto ko pong hindi sabihin, napaka-personal po niyan. 1,500? 2,000? Marahang tanong niya. Mga 1,800, mahina niyang sagot. Sa gamot, appointments at iba pang bayarin. Nagpalitan ng tingin sina Karim at Omar sa kamuling humarap kay Maya. Handa kaming mag-alok ng 3,000 euro kada buwan bilang cultural advisor sa proyektong ito, sabi ni Karim. At kung ma-finalize ang deal, magdadagdag kami ng 10,000 euro bilang bonus. Parang umiikot ang ulo ni Maya. 3,000 euro kada buwan, 10,000 euro na bonus, parang hindi totoo. At kung hindi matuloy ang deal? Tanong ng isang Italian executive, ang parehong lalaking may pulang kurbata na nagbiro kanina. Sa amin ang responsibilidad, sagot ni Karim. Hindi kay Maya. Hindi siya narito para isara ang deal. Narito siya para tulungan kaming magkaintindihan. Nasa aming mga kamay ang resulta. Nagsimulang maglakad-lakad si Jennifer, halatang tensyonado. Kalokohan ito. Hindi ninyo pwedeng isugal ang 50 milyong euro na kasunduan sa isang babaeng kakakilala lang ninyo. Hindi namin ito ibinabase sa kanya, kalmadong sagot ni Omar. Ibinabase namin ito sa pagkakataong sa wakas ay tunay na maunawaan. Humarap siya kay Jennifer. Alam mo ba kung ilang beses nitong mga nakaraang linggo na pakiramdam namin ay mga estranghero kami sa isang lugar na hindi pala kaibigan? Pero dayuhan naman talaga kayo, biglang nasabi ni Jennifer at agad niyang pinagsisihan. Bumagsak ang matinding katahimikan sa silid. Nagbago ang dating mainit na ekspresyon ni Karim. Nagtinginan ang mga Arab investors. Matigas at dismayado ang mga mukha. Ayan na, mahinang sabi ni Karim. Iyan ang tunay na problema. Umupo siyang muli, hindi nakalmado ang kilos. May nakita siyang hindi na niya kayang balewalain. Para sa'yo, mga outsider lang kami na may checking dala, sabi niya. Hindi tunay na partners. Hindi ka pantay, mga taong may pera lang na inaakala mong dapat magpasalamat na makapag-invest sa iyong dakilang Italian company. Hindi ko sinasadya iyon, nanginginig na sabi ni Jennifer. Hindi mo na kailangang sabihin, sagot ni Karim. Malinaw na ito mula pa sa simula. Ang tono mo sa amin, ang paraan ng pag-filter ng translator mo sa lahat ayon sa pananaw mo, at ang paraan ng pagpapahiya mo kay Maya sa harap namin na parang wala siyang halaga. Nararamdaman ni Maya ang init sa mukha niya. Hindi niya hiningi ang ganitong atensyon. Mr. Karim, mahina niyang sabi, baka mas mabuting umalis na lang ako, ayokong magdulot ng problema. Ikaw ay hindi ang problema, mariing sagot ni Karim. Ipinakita mo sa silid na ito kung ano ang tunay na respeto. Ngayon, malinaw na kung sino ang may taglay nito at kung sino ang wala. Namumutla si Jennifer. Mga taon ng pagbuo ng karera, mga taon ng pag-akyat sa corporate ladder. Lahat ng iyon ngayon ay nanganganib dahil sa isang delivery girl ng pizza. Sige, matalim at malamig niyang sabi. Kung ganun siya kahalaga, mananatili si Maya. Pero trial basis, 3 buwang kontrata. Pagkatapos noon, rerepasuhin natin. 1 taon, agad na sabi ni Karim. 1 taon, may posibilidad ng renewal. 6 na buwan, mabilis na kontra ni Jennifer. 1 taon, ulit ni Karim, hindi gumagalaw. Humigpit ang panga ni Jennifer. Alam niyang talo siya. Sige, 1 taon. Humarap siya kay Maya, puno ng malamig na galit ang mga mata. Maligayang pagdating sa Tech Vision Group, Miss Lopez. Sana alam mo kung ano ang pinapasok mo.
Tumingin si Maya sa pulang uniforme, sa delivery bag sa kanyang paanan, saka sa mga lalaking nasa mesa na ngayon ay tumitingin sa kanya ng may bagong inaasahan. Nagsimula ang araw niya sa pagde-deliver ng pizza. Ngayon, tinanggap niya ang isang posisyong babago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit isang tingin lang sa mukha ni Jennifer ang sapat para malaman niya. Ito pa lamang ang simula ng tunay na laban. Lumipas ang 2 linggo at pumasok si Maya sa lobby ng Tech Vision Group na suot ang isang simple ngunit eleganteng gray na suit. Wala na ang pulang uniforme, wala na ang delivery bag. Maayos na nakatali ang kanyang buhok sa isang profesional na bun at hawak niya ang isang leather briefcase, isang lumang regalo sa pagtatapos mula sa kanyang ina. "Magandang umaga, Miss Lopez," bati ng receptionist na may mainit ng ngiti. Ngumiti rin si Maya, unti-unti pa ring nasasanay sa katotohanang ang pangalan niya ngayon ay binibigkas ng may respeto sa gusaling ito. Sumakay siya ng elevator papunta sa 15 palapag kung saan may maliit na opisina na inilaan para sa kanya. Simple pero may tanawing skyline ng lungsod. May maayos na mesa, computer at nameplate sa pinto. Maya Lopez, International Relations Consultant. Parang lumipad ang nakaraang 2 linggo. Pagpirma sa bagong kontrata, pagre-resign sa pizzeria ni hindi man lang itinago ng boss niya kung gaano ito kagaan para sa kanya. Pagbili ng bagong damit pang opisina at pinakamahalaga ang pakikipag-usap sa kanyang ina. "Ma," marahan niyang sabi sa ospital, hawak ang kamay nito, "hindi mo na kailangang mag-alala sa pera. Kaya na nating bayaran ang lahat ngayon, lahat ng gamutan na kailangan mo." Umiyak ang kanyang ina, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. "Alam ko noon pa na may makakakita sa tunay mong halaga," bulong nito. Ngunit hindi lahat sa Tech Vision ay ganon ang tingin. Inaayos ni Maya ang kanyang mga files nang may kumatok sa pinto. Si Jennifer iyon, walang kapintasan gaya ng dati sa kanyang dark navy suit. "Magandang umaga," sabi niya, magalang ang ngiti pero malamig ang tono. "Gusto kitang opisyal na salubungin at ipaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay dito." "Salamat," sagot ni Maya, pinipilit panatilihin ang kanyang composure. Pumasok si Jennifer at isinara ang pinto. "Sa Tech Vision, sinusunod namin ang mahigpit na chain of command," sabi niya. "Direkta kang magre-report sa akin. Lahat ng komunikasyon sa kliyente, lahat ng desisyong gagawin mo, dadaan muna sa akin. Malinaw?" "Malinaw na malinaw," sagot ni Maya. "Mabuti." Sinulyapan ni Jennifer ang maliit na opisina, may bahagyang ngiting namuo sa labi. "Gawin mong komportable ang sarili mo," malamig na sabi ni Jennifer, "pero tandaan mo ito, Miss Lopez, pansamantala lang ang pananatili mo rito. Ang mga Arabong investors ang humiling sa'yo at iginagalang namin ang kahilingan nila. Pero kapag natapos ang proyektong ito, babalik ka rin sa kung saan ka nanggaling." Nararamdaman ni Maya ang pag-akyat ng galit sa dibdib niya, pero nilunok niya iyon, pinanatiling matatag ang boses. "Naiintindihan ko." "Duda ako," matalim na sagot ni Jennifer. "Akala mo may nagawa ka noong araw na iyon pero wala kang napanalunan. Natsambahan ka lang. Itinayo ko ang kumpanyang ito mula sa wala. 15 taon ng matinding trabaho para marating ang posisyon ko. At akala mo pwede ka lang pumasok dito at..." "Hindi ko iniisip na nanalo ako," putol ni Maya, matatag at kalmado. "At lalo kung hindi iniisip na mas mataas ako kaysa kahit sino. Alam ko kung saan ako nanggaling. Hindi ko iyon kailanman nakalimutan." Nag-cross ng braso si Jennifer, sumikip ang mga mata. "Kung ganoon, dapat alam mo rin na kalahati ng staff naniniwalang nandito ka lang dahil nagustuhan ka ng mga Arab clients. Binubulungan ka nila sa likod mo. Tinataya nila kung gaano katagal bago ka mapaalis. Parang suntok ang bawat salita pero nanatiling neutral ang mukha ni Maya. "Maniwala sila sa gusto nila," sabi niya. "Nandito lang ako para gawin ang trabaho ko." "Trabaho?"
Mapait na tawa ni Jennifer. Wala ka pang karanasan sa totoong corporate world. Lahat ng alam mo galing sa textbook. Hindi ito unibersidad. Dito, ang mga hindi kayang mabuhay, kinakain ng buhay. Kaya mabuti na lang at hindi ako madaling lunukin, sagot ni Maya, diretsyong tinitigan siya ng hindi kumukurap. Sa isang maikling sandali, may kumislap sa mata ni Jennifer, gulat at marahil isang bahagyang paggalang. Pero agad din itong nawala. Titingnan natin, sabi ni Jennifer, papalabas na. Ang meeting kasama sina Mr. Karim at Mr. Omar ay alas 10. Main boardroom, huwag kang mahuli. Hinding-hindi. Lumabas siya, iniwang nakabukas ang pinto. Umupo si Maya sa desk niya, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Napatingin siya sa litrato na inilagay niya sa tabi ng monitor. Ang kanyang ina, nakangiti, kuha bago pa nagkasakit. Sa tabi nito, litrato niya sa graduation gown sa Dubai, ningning ang mukha, puno ng pangarap. Hindi ako nandito dahil sa tsamba, bulong niya sa sarili. Karapat-dapat akong nandito. Pero sa likod ng isip niya, may isang mahinang boses na nagtanong, totoo ba? Alas 9:55 ng umaga, pumasok si Maya sa conference room. Nandun na sina Karim at Omar, kasama ang 3 pang miyembro ng kanilang delegasyon. Lumiwanag ang mukha nila nang makita siya. Maya! Ngumiti si Karim, tumayo para batiin siya. Ngayon, makakapagsimula na tayo ng tama. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Jennifer, makinis at profesional ang ngiti. Magaling, nandito na ang lahat, simulan na natin. Pero napansin niyon ni Maya, ang tingin sa mata ni Jennifer, kalmado sa labas pero sa ilalim, digmaan. At alam yon ni Maya, simula pa lang ito. Mabilis lumipas ang panahon, pinatunayan ni Maya ang sarili araw-araw. Ang mga insight niya ang tumulong humubog sa bagong proposal. Ang mga meeting kasama ang mga Arab investors ay naging mas maayos, mas malalim, mas makabuluhan. Lumaki ang tiwala. Totoong progreso ang nangyayari. Pero hindi nakalimot si Jennifer at lalong hindi siya nagpatawad. Isang Biyernes ng hapon nang gumuho ang lahat, tinapos ni Maya ang mga revisions sa kontrata nang pumasok si Jennifer sa opisina niya nang hindi kumakatok. Maya, sumama ka sa akin, ngayon din. Anong nangyayari? Tanong ni Maya, tumayo agad. Emergency meeting. Naghihintay sina Mr. Karim at Mr. Omar. May napakalaking problema sa terms ng kontrata. Kinuha ni Maya ang folder niya at mabilis na sumunod kay Jennifer. May kakaiba sa tono nito pero wala ng oras para magtanong. Pagpasok nila sa conference room, nakaupo sina Karim at Omar pero malamig ang mga mukha nila, matigas, hindi tulad ng dati. Maya, sabi ni Karim, matalimang boses, maari mo bang ipaliwanag ito? Itinulak niya ang isang nakaprint na dokumento papunta sa mesa. Kinuha ito ni Maya, litong-lito. Bahagi iyon ng agreement na isinalin niya noong nakaraang linggo. Ako, hindi ko maintindihan, sabi niya binabasa. Hindi ito ang isinulat ko. Talaga? Singit ni Jennifer, kunwari nag-aalala. Pero ang bersyong ito may digital signature mo at galing ito sa email account mo. Kagabi. Parang bumagsak ang sikmura ni Maya. Mas mabilis niyang binasa, nagbago ang wika. Kung saan niya isinulat ang equal partnership, ngayon ay passive investment na. Kung saan niya sinabi ang joint decision making, ngayon ay full Italian managerial control. Hindi ko ito isinulat, sabi ni Maya. Nanginginig ang boses. May nangialam sa trabaho ko. Email mo, signature mo, kaya responsibilidad mo. Malamig na sabi ni Jennifer. Sumunod na nagsalita si Omar at sa unang pagkakataon may bakas ng pagkadismaya ang boses niya. Maya, pinagkatiwalaan ka namin. Naniniwala kaming iba ka, pero ito mismo ang kinatatakutan namin. Hindi, sabi ni Maya biglang tumayo. Sumusumpa ako, hindi ko ito ipinadala. May nagbago sa translation ko.
Maya, sabi ni Karim, itinataas ang telepono niya. Galing sa account mo ang bersyong ito, 11:35 ng gabi kagabi. Nasa opisina ka ba noong oras na yon? Mabilis tumakbo ang isip ni Maya. Kagabi sa oras na yon, nasa bahay siya tulog. Hindi, wala ako rito, pero may taong naka-access sa account ko. O baka naman, maayos na mungkahi ni Jennifer, nagkamali ka at ngayon nagpapanik ka, sinusubukang takpan ito. Totoo ang sinasabi ko, sigaw ni Maya, nangingilid ang luha. Walang nagsasabing nagsisinungaling ka, sagot ni Jennifer sa pinakamakatwirang tono niya, yung tunog patas sa harap ng mga saksi. Baka hindi mo naintindihan ang instructions, baka ang kakulangan mo sa karanasan ang nagdala sa'yo sa maling desisyon. Humarap si Maya kay Karim, desperadong hanapin ang pag-unawa na lagi niyang nakikita sa mga mata nito. Pero ngayon, umiwas ito ng tingin. Mga Ginoo, sabi ni Jennifer, naiintindihan ko ang pagkadismaya ninyo. Bata pa si Maya, baka masyado natin siyang pinagkatiwalaan ng masyadong maaga. Maaring ganoon, mabagal na sabi ni Omar. Hindi, bulong ni Maya, nanginginig. Kailangan ninyong maniwala sa akin. Maya, sabi ni Karim sa wakas, mabigat ang tono. 3 buwan na kaming nag-invest sa partnership na ito batay sa tiwala. At ngayon, parang nabasag ang tiwalang iyon. Pero hindi ko... Sapat na, putol niya, tumayo siya. Omar, kailangan nating mag-usap. Tayo lang. Umalis ang 2 lalaki. Si Maya at Jennifer na lang ang naiwan. Humaba ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkatapos, lumapit si Jennifer, sapat na lapit para si Maya lang ang makarinig. Sabi ko sa'yo, bulong niya, kinakain ng mundong ito ang mahihina. At ikaw, mahal kong Maya, ikaw ang pinakamahina sa lahat. Tinitigan siya ni Maya at biglang nag-click ang katotohanan. Ikaw, mahina niyang sabi, ikaw ang nagbago ng dokumento. Maliit at malamig ang ngiti ni Jennifer. Patunayan mo. Papatunayan ko. At paano mo eksaktong mapapatunayan yan? Sabi ni Jennifer habang mahigpit na ikinrus ang mga braso. Ang dokumento ay ipinadala mula sa computer mo. Ginamit ang password mo, ang digital signature mo. Kahit may maniwala man sa'yo at hindi sila maniniwala, wala kang kahit anong ebidensya. Nang hina ang tuhod ni Maya, kumapit siya sa gilid ng mesa para hindi matumba. Bakit? Tanong niya, nanginginig ang boses. Bakit mo gagawin ito sa akin? Dahil hindi ka kailanman nababagay dito, malamig na sagot ni Jennifer. At sisiguraduhin kong ibabalik ka sa kung saan ka nanggaling. Talikod siyang umalis, iniwan si Maya sa katahimikan. Wasak, ngunit may isang bagay na kumakapit sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan at mabilis. Nanatili si Maya sa bakanteng conference room ng halos 10 minuto, nakatitig sa papel na sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Nanginginig ang mga kamay niya, 3 buwang pagsisikap, 3 buwang pagbuo ng tiwala. Wala na. Hindi. Hindi ito pwedeng dito magtapos. Bigla siyang tumayo at tumakbo papunta sa 7th palapag, ang IT department. Binuksan niya ang pinto nang hindi kumakatok na bigla si Roberto Peralta, ang IT manager, muntik pang matapon ang kape. Maya, okay ka lang ba? Roberto, kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na. Mabilis siyang nagsalita, desperado ang boses. May nag-access sa email account ko kagabi. Pakiusap, kailangan kong makita ang login history. Seryoso ang naging mukha ni Roberto. Maya, pribado ang login records. Maari akong mapahamak. Pakiusap, nakiusap si Maya, halos hindi makahinga. Trabaho ko ito, buhay ko ito. Ito na lang ang natitira sa akin. Huminto si Roberto, halatang nagdadalawang isip. Sige, bigyan mo ako ng 5 minuto. Mabilis na gumalaw ang mga daliri niya sa keyboard. Nakatayo si Maya roon, nag-uunahang huminga, kumakabog ang puso. Okay, sabi ni Roberto sa wakas, iniharap ang screen sa kanya. Naglagin ang email mo kagabi, 11:28 ng gabi. Pinagmasdan niya ang screen sa kanapakunot ang noo.
Pero teka, ano? Tanong ni Maya, napigil ang hininga. Itong IP address, hindi ito home wifi mo, hindi rin ito phone mo. Ito ay... Muling nag-click si Roberto. Workstation sa loob ng building, ika-17 palapag. Parang dumagundong ang pulso ni Maya sa taingan niya. Ika-17, executive level yan, mga director lang ang may access. Eksakto. Dahan-dahang sabi ni Roberto, unti-unting nauunawaan. Masasabi mo ba kung aling computer mismo? Muling nag-atubili si Roberto. Maya, kung hihimayin ko pa ito at malaman nila, maari akong mawalan ng trabaho. At ako naman, mawawalan na, matatag na sabi ni Maya kahit nanginginig sa takot. Tinitigan siya ni Roberto sandali. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pag-type. Computer 1703, nakaregister yan sa opisina ni Dr. Aquino. Pumikit si Maya, tama siya mulat sa pool. Roberto, kailangan ko ng printed copy nito. Lahat, petsa, oras, IP, device, ID, pakiusap. Sandali siyang nag-atubili sa katumango. Sige, pero kung may magtanong, ipakita mo lang na routine IT records ang tinitingnan mo, mabilis na sabi ni Maya. Nang ibigay ni Roberto ang mga papel, pabulong na sabi ni Maya, "Salamat." Tumakbo si Maya pabalik sa conference area. Nasa hallway sina Karim at Omar, seryoso at malalim ang usapan. Mabigat pa rin ang mga mukha nila. "Maya," sabi ni Karim nang mapansin siya, "may napagdesisyunan na kami." Sandali, hingal na hingal si Maya. "Bago kayo gumawa ng kahit ano, kailangan niyo itong makita." Iniabot niya ang login records at mabilis na ipinaliwanag. "Hindi galing sa computer ko ang email," sabi niya, nanginginig pero malinaw. "Galing ito sa opisina ni Jennifer. May gumamit ng credentials ko para mag-login at baguhin ang dokumento." Kinuha ni Omar ang printouts at maingat na binasa. "Pero paano niya nakuha ang password mo?" tanong niya. "Hindi ko alam," amin ni Maya. "Baka nakita niya akong mag-type. Baka may inilagay siyang kung ano sa machine ko. Pero hindi nagsisinungaling ang logs." Tumingin si Karim sa mga papel, saka kay Maya, saka pabalik. "Bakit gagawin ni Jennifer to?" Ito ang sandali. Kailangan niyang sabihin ang totoo. "Dahil galit siya sa akin mula noong unang araw," sabi ni Maya. "Hindi niya kailanman naniwalang nababagay ako rito. Lahat ginawa niya para iparamdam sa akin na maliit lang ako." "At hindi mo sinabi sa amin?" tanong ni Omar. "Ano bang sasabihin ko?" Mahinang sagot ni Maya. "Siya ang CEO. Ako lang yung delivery girl ng pizza na natsambahan. Sino ang maniniwala sa akin?" Bumigat ang hangin sa pagitan nila, saka nagsalita si Karim. "Naniwala kami sa iyo hindi lang dahil sa galing mo, kundi dahil sa ugali mo. Lagi kang may integridad. At ngayon, naiintindihan ko." Humarap siya kay Omar. "Tawagan mo si Jennifer ngayon." Pagkalipas ng 5 minuto, nakaupo na silang lahat sa conference room. Pumasok si Jennifer, buo pa rin ang kumpiyansa, hanggang sa makita niya ang mga printed documents sa mesa. "Jennifer," malamig na sabi ni Karim, "maipapaliwanag mo ba kung bakit mula sa computer ng opisina mo nanggaling ang binagong kontrata?" Namumutla ang mukha niya. "May pagkakamali siguro," mahina niyang sabi. "Walang pagkakamali," tuwirang sabi ni Omar. "Malinaw ang logs. Ikaw ang nag-access sa account ni Maya. Ikaw ang nagbago." Napatingin si Jennifer kay Maya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maya yon sa mata niya. Takot. "Nire-review ko lang ang translation niya." Nauutal si Jennifer. "Trabaho ko yon, mag-supervise." "Review?" sigaw ni Karim tumayo. "O sabotahe?" Katahimikan. Sa sandaling iyon, alam ni Maya, nalantad na rin sa wakas ang katotohanan. Kinagabihan, nagsumite si Jennifer ng resignation. Wala na siyang pagpipilian. Malinaw ang sinabi ni na Karim at Omar. Umalis siya ng tahimik o kakansilahin nila ang investment at ilalantad sa publiko ang lahat. Nakita ni Maya mula sa lobby si Jennifer na umalis sa building sa huling pagkakataon, may dalang kahon ng mga personal na gamit.
Sa isang maikling sandali, nagtagpo ang mga mata nila. Walang galit sa mukha ni Maya. Tanging tahimik na lungkot para sa lahat ng nawala kay Jennifer dahil sa sarili niyang kamay. Naupo si Maya sa bago niyang opisina. Hindi na sa maliit na opisina sa ika-15 palapag. Ngayon, nasa ika-17 palapag na siya, executive level. May malawak na tanawin ng skyline ng Milan. Sa pinto niya may makintab na nameplate, Maya Lopez, Director of International Relations. Natuloy ang deal sa kumpanya ni Karim. 50 milyong euro ang na-invest sa isang partnership na binuo sa respeto at tunay na pag-unawa. Nakuha ni Maya ang 10,000 euro na bonus at isang salary raise. Hindi lang sapat para sa gamutan ng kanyang ina, kundi sapat para mangarap ulit. Gumagaling ang kanyang ina, umiepekto ang mga bagong paggamot at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakatulog si Maya nang walang takot. May kumatok sa pinto, si Karim iyon. Maya, mainit niyang sabi habang pumapasok, may tumawag mula Dubai. Isa sa pinakamalalaking investment firms sa Middle East ay nagpaplanong mag-expand sa Europe. Ikaw ang hinanap nila, pangalan mo mismo, bilang lead consultant. Napakurap si Maya. Totoo ba yan? Lubos, sagot ni Karim. Kumalat na ang balita. Ang kwento ng delivery girl ng pizza na naging tulay ng kultura, nakaka-inspire ng mga tao. Ngumiti si Maya at bumalik ang isip niya 6 na buwan sa nakalipas. Sa araw na yon na nakatayo siya sa meeting room na suot ang pulang uniformeng may mantsa, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko, sabi niya. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung saan mo piniling pumunta. Tumango si Karim, may pagmamalaki. At ikaw, Maya, nagsisimula pa lang. Kinagabihan, dinalaw ni Maya ang kanyang ina sa ospital. Nakaupo ang nanay niya sa kama, nagbabasa, may lakas sa mata na matagal nang nawala. Ma, sabi ni Maya, umupo sa tabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Ikinuwento niya ang balita, ang bagong role, ang alok mula Dubai, ang bukas na kinabukasang sa wakas ay nagbukas. Hinila siya ng kanyang ina palapit, tumutulo ang luha. Alam ko na noon pa, bulong nito. Kahit noong tumatakbo ka sa pagde-deliver ng pizza sa buong lungsod, alam kong hindi iyon ang huling hantungan mo. Nakatadhana kang mas higit pa. Hindi ako espesyal, mahinang sabi ni Maya, pinupunasan ng sariling luha. Isa lang akong taong tumangging sumuko, kahit walang naniniwala sa akin. Tumingin siya sa bintana, kumikinang ang Milan sa gabi, puno ng ilaw at pangako. 6 na buwan lang ang nakalipas, hindi siya napapansin, isa lang siyang delivery girl. Ngayon, naging taong may halaga siya, taong nagpatunay na ang respeto ay hindi nasusukat sa titulo o sa suot mong damit. Nasusukat ito sa kung sino ka kapag walang nakatingin. At sa huli, hindi mahalaga kung saan ka nanggaling o kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo. Ang mahalaga ay kung sino ang pinili mong maging. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-like. Malaking tulong ang suporta mo sa amin at nakakatulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa panonood, mag-subscribe sa channel at pagpalain kayo ng Diyos.